Ayan po mga kapide, isa ko magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po mga kapida. Ito kong isinampang grave threat laban ho kay Vice President Sara Duterte po. Ang prosecution po ay itinuturing po ito mga kapida na betrayal of public trust. Kaya naisali po ito sa 4 na articles of impeachment po na isinampa po ng House Prosecution Panel diyan po sa Senate Impeachment Court mga kapida. Ayon po sa isang batikang abogado po, yung sinasabi hong grave threat daw, ni VP Sara, laban ho kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez, ay hindi daw ito impeachable offense, mga kabida. Okay? Granting na ang grave threat ay impeachable offense, mga kabida. Yung sinabi po ng Vice Presidente ay hindi daw yon grave threat. Okay? Isa lang daw yung response, mga kabida, ng Vice Presidente sa future attack na mangyayari po sa kanya, mga kabida. Remember, yung katagang sinabi po niya, mga kabida, na ipapatay doon niya sa pamamagitan po doon ho sa kanyang inutusan na tao, si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez, kung meron hong mangyayari sa kanya, kung siya po ay mamatay po, mga kapida. So kung titingnan po natin, in response lang po yon sa maaring mangyayari po sa kanya in the future, mga kapida. May tuturing ba yon na impeachable offense? Okay? Mga kabida. Yung sinabi po ng Vice Presidente, parang self-defense lang po yun, mga kabida. Ang self-defense po sa ilalim po ng ating batas, hindi po yan krimen, mga kabida. Okay? Ang tawag po dyan, justifying circumstance, sabi po ni Attorney Mark Tolentino, po. Okay? At pakinggan po natin si Attorney Mark, sa kanyang paliwanag. Napakaganda po, mga kabida. Okay? Matututo ka talaga ho dito, at para ho sa mga senador na walang alam po, mga kabida, at nakikinig lang po kung anong sasabihin po ng mga witnesses ng NBI, dapat makinig po kayo dito, sa paliwanag po ni Attorney Mark Tolentino. Narito po, mga kabida. Yung grave threat, for me, that is not an impeachable offense. Granting it is an impeachable offense, hindi din matatawag na grave threat yung ginagawa ni Vice President. Kasi that was only a response of a future attack against her. It is not an attack against yung inutusan niya, yung allegedly na inutusan niya. Kasi I repeat, withdraw the case, otherwise I will kill you. Okay, hindi yun ang sinasabi. Ang sabi ni Vice President, patayin mo sila kung patayin nila ako. A statement of self-defense, and that is not a crime. In fact, ang self-defense per se is justified circumstance. Kung may napatay ka isang tao in defense of yourself, hindi yan crime, justified yan. How much more na isang allegedly grave threat, but only a response to a future attack against the speaker, against the vice president, is the one speaking So that is not grave threat. So kailangan kasi itong mga senator judges natin, kailangan palaman nila ano ba talaga ang definition ng grave threat under the revised penal code. Dapat hindi lang sila makikinig sa yung NBI agent, kasi halata na yung NBI agent parang dahil sa daming tinatanong, hindi nila na alam ang the basic of the definition of grave threat. And that is tinuturo kasi yan sa criminal law 2 ng law school. So baka nakalimutan na niya, hindi sila practice. That's why binabasa natin, ano ba tinatawag na conditional grave threat. And that is not a conditional grave threat yung sinasabi ni Vice President. Kasi bakit? It's only a response of future attack against her. Not against the one ordered by her to. Ayan. So malinaw po mga kabida, yung sinabi po ni Attorney Mark Tolentino na ang grave threat, mga kabida, ay hindi po ito impeachable offense. Alright?
granting for the sake of discussion na ang grave threat po ay impeachable offense po, ano, mga kabida. Yung sinabi po ni Sara Duterte, hindi po ito maituturing po, ano, na grave threat. Kasi unang-una po, in response po yon, mga kabida, doon sa future attack. Ang ibig sabihin po, mga kabida, ano po, na kung meron pong mangyari po sa kanya, no, gagantihan po ng kanyang inutusan, okay, si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at saka si dating House Speaker Martin Romualdez. So, kung tutusin, hindi po siya ang nauna po, ano, mga kabida. Okay, sa paggawa po ng krimen. Okay? Kung sino man po yung gagawa po ng krimen against her, kung papatayin po ang Vice Presidente, okay, meron na po siyang plan B. Okay, mga kabida. Meron po siyang inutusan na kung sakali man po, patayin po nila ako, ito po yung gagawin mo. Okay? Is that a crime? Okay, sabi po ni Attorney Mark Tolentino, hindi. Kasi gaya ng ginawa po niyang halimbawa po, ano, mga kabida. Okay? Withdraw the case, otherwise, I will kill you. Oh. Hindi po ganun. Iba yun. Sa sinabi po ni Sara Duterte, ipapatay ko si Pangulong Marcos, First Lady, at House Speaker Martin Romualdez kung papatayin nila ako. Okay? That's self-defense, mga kabida, no? Okay? And self-defense, according to Attorney Mark Tolentino, is justifying circumstance. Ang justifying circumstance po ay hindi yun krimen, ano? Justifiable nga eh. Justified. Yung pagpatay po, ano? Dahil inunahan po siya. Yun yung self-defense. Yung ginawa po ni Sara Duterte. Is that an impeachable offense, mga kabida? Ako, para sa akin po, ano, sa paliwanag po ni Attorney Mark Tolentino, naintindihan ko po, ano, mga kabida, na ang sinabi po ng Vice Presidente ay hindi po ito may tuturing na krimen, ano, mga kabida. At since hindi po ito may tuturing na krimen, hindi po ito saklaw ng impeachable offense po, ano, mga kabida. Okay, kaya nga nagtataka ako kung bakit po nila isinali ito hong grave threat. Although, alam ko, ano, mga kabida, ng kanilang narrative po, ano, na kailangan ho nilang ipalabas, ano, na meron pong criminal intent ito kung si Sara Duterte sa pamamagitan po, ano, mga kabida, ng pagtukoy po doon ho sa kanyang inutusang personalidad. Kaso po, sumablay po, mga kabida, no? Ito hong NBI. Hindi po nila natukoy po kung sino po yung inutusan po ng Vice Presidente, ano? Mga kabida, ano po? Hindi po nila alam na yung ginawa po ng Vice Presidente ay bluff lang po yon, mga kabida, no? Okay? Kunwari lang po, ano, na meron po siyang inutusan, pero actually, wala po siyang inutusan, ano, mga kabida. Tsaka pangalawa po, narinig ko po ang isang abogada, ano, mga kabida, nakalimutan ko na yung pangalan po, ano, na may tuturing lang daw na grave threat ang isang salita po, ano, mga kabida, kung seryoso po siya dun ho sa kanyang sinabi. Pero, kung siya po ay emotional, okay, during the time that she said that, ano, mga kabida, hindi daw ito maituturing na grave threat. Alright? Grave threat na maituturing kung meron kang intention. Meron kang criminal intent. At yun yung gustong ipalabas po ng prosecution, ano, kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Sa pamamagitan po ng pag-identify dun ho sa kanyang inutusan. Kaso wala. Wala ko silang mahanap eh. Kasi ang nakakaalam lang po doon, ano, mga kabida, si VP Sara eh. At saka yung inutusan niya kung meron man po, kung totoo man po yun. Okay? Para ho silang naghanap po ng karayom po, ano, mga kabida, sa sand, ano, sa balas, sa Bisaya pa yan, ano, mga kabida. Oh. See? Ganun lang po yun, ano, mga kabida. So, eto, ang malaking bagay po, mga kabida, yung boto po ng mga senador. Kaya nga, ang sabi po ni Attorney Mark Tolentino, ano, address po niya dito sa mga senador na tumatayong judges po, ano, mga kabida. Sana mag-aral po sila patungkol ho sa definition po ng
grave threat, ano? Para at least man lang meron po silang ideya po, ano, mga kabida, sa kanila kung pagboto. Okay? Kung kanilang gagawin po is magre-rely lang po sila dun ho kung ano yung sinasabi po ng mga witnesses po, mga kabida, sa kabilang kampo o di kaya dito sa kabila, ano, mga kabida. At hindi po nila pag-aralan po ano ba talaga itong grave threat. Ito ba ay may tuturing na impeachable offense, ano, mga kabida. At least meron po silang guide. Okay, mga kabida. Kung mag-aaral ho sila, ano po. Pero kung hindi, makikinig lang talaga sila dun ho sa mga sinasabi po ng mga witnesses. And depende na po sa kanila yon kung saan yung mas mabuti po, ano, o saan yung mas magandang pabor. 'Di ba? Which is hindi naman po fair yon, ano, mga kabida, ano po. Tandaan po natin, ang nakasalalay ho dito, mga kabida, ang pagtanggal ho ng isang opisyal na binoto po ng 32 million ng mga Pilipino, ano, mga kabida. So, hindi ho basta-basta po ito. Okay? Kung matatanggal man po si VP Sara, at least, mga kabida, meron pong mabigat na rason. Meron pong mabigat na ebidensya po, ano, mga kabida. Hindi lang tinanggal po siya dahil for the comfort, ano, ng mga senator judges. Okay? For the comfort, dun ho siya nag-utos po sa kanila, ano, mga kabida. Kung meron man po, ano. Diba? So at least, ang ending ho, kung convicted man po si Sara Duterte, at least ginawa po ng mga senador yung nararapat po, ano, mga kabida. Kung acquitted man po ang Vice Presidente, at least ginawa po ng mga senador yung kanilang tungkulin bilang senator judges po, ano, mga kabida, sa impeachment trial. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell kay all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.